Ilang ulit nang nakasalumuhan ni Ethan ang babaeng weird na may makapal na salamin at padoy na kasuotan. Ngunit, hindi niya akalain na magiging malaking parte ito ng kanyang buhay. It's all started with a goddamn bet. Natalo siya sa isang game at ang parusa niya ay ang makuha niyang virginity ng babaeng weird sa kanilang campus. Or else, he will give them his brand new red sports car at ang kanyang 10 million worth condominium. Hindi niya inurungan ang punishment na yon. Nakipaglapit siya kay Clarissa, ang babaeng weirdo. Akala niya magiging madali lang ang lahat para sa kanya dahil halata namang crush na crush din siya nito. Of course, he is Ethan Kiefer. Kulang na lang ang salitang gwapo upang mabigyan ng katarungan ng kagwapuhan niya. Ngunit, virginity ata ang kanyang puso makukuha ni Clarissa dahil unti-unti nitong pinaramdam sa kanya kung gaano kasarap ang magmahal. She's too kind, nice, and sweet. Paano niya ba aaminin dito na pustahan lang ang pinagmulan ng pakikipaglapit niya rito? When the night of punishment has come, yes, nakuha niyang virginity nito, but that the same night nalaman nito ang lahat. She ran away from him. He deserved it, right? Clarissa, apo, bakit naman ganyan ang suot mo? Napangiti na lang si Clarissa, aka Risa, nang harangin siya ng kanyang lola bago siya lumabas sa kanilang bahay. Ang lola Juana lamang ang kasama ni Clarissa sa antik na bahay na yon na pinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Lola, eto na akong pinakamagandang damit ko. Biro niya, ibinaba pa ng lola niya ang salamin nito at muli nitong tiningnan ang kanyang buong kasuotan mula sa kanyang pink na sapatos hanggang sa kanyang green na headband. She's wearing a purple t-shirt and green pants. Baduy man sa paningin ng iba, ngunit yun talaga ang gusto ni Clarissa fashion. Colorful, kakaiba lang siguro talaga ang taste niya pagdating sa fashion. Idagdag pa ang makapal na salamin na suot-suot niya. First day of school mo, apo, sa kolehiyo. Baka pagtawanan ka na naman ng mga estudyante doon. Nag-aalalang sambit na kanyang lola Juana. Wala ho akong care, lola. Ito po talaga yung maganda sa paningin ko. Napabuntong hininga ang lola niya. Apo, kolehiyala ka na. Hindi ka na high school. Alam ko po yun, lola. Don't worry, lola. Hindi na po ko iyakin ngayon. Kung may mga assignment sa akin sa campus, dadadmahin ko lang po. Apo, walang magawa ang kanyang lola kundi bumuntong hininga habang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Clarissa ng matamis at niyakap ito. I love you, lola. Mauna na po ako at baka malit pa po ako sa first subject ko. Nagbadali na siyang tumakbo palabas ng antik na bahay nila. Ang bahay nilang yon ay parang bahay pa ng mga Kastila noon. Ang sabi ng lola niya, mga Kastila daw ang ninuno nila at ang bahay na yon ang pinamana ng mga to sa kanyang daddy hanggang napunta yun sa kanyang mamatay ito. Haunted house kung ituring yon ng mga kapitbahay nila dahil nakakatakot ang disenyo nito. Ngunit wala si Clarissa na pakaalam dahil ayaw niyang ipabago ang disenyo ng kanilang antik na bahay. Apo, magpalit ka na ng damit. Hindi na niya nilingon ang lola niya dahil kukulitin lang siya nitong magpalit ng kanyang damit. Sumakay na siya ng kanyang maliit na kotse. Kotseng kuba kung tatawagin ng mga kapitbahay nila. Napangiti si Clarissa dahil paglabas pa lang niya ng gate ng kanilang bahay, naroon na ang tatlong batang naglalaro sa kalsada na palagi nagbabatukan sa tuwing makikita mga to sa kotse niya. Kotseng kuba pendong peace. Kinutusan ng isang bata ang kalaro nito at agad naman tong hinabol ng isa pang batang lalaking nakasando lamang. Napapangiti pa rin siya tuwing nakikita niyang nagbabatukan ang mga to sa tuwing nakikita ang kotseng kuba niya. Habang nagmamaneho si Clarissa, dumaan muna siya sa pinakamalapit na bakery sa kanilang bahay. Bumaba siya sa kanyang kotse at diretso siyang lumapit sa bakery. Ate, pandesal po, 10 piso lang. Order niya sa tindera ng bakery. Hello, ganda. Lalo kang gumaganda ha. Sa lahat ng tao, itong tindera lang ng bakery ang tumatawag sa kanya ng ganda.
Palibhasa suki siya nito. Nambola ka na naman ate. Sige, 20 pesos sa pandesal na nga. Nakangiting order ni Carissa kaya lalong gumanda ang ngiti ng tindera. Salamat ganda. Tostado pa rin ba yung gusto mo? Oo ate, lahat tostado ha. Agad tong kumuha ng isang paper bag na kulay brown kung saan doon nito inilagay ang 10 pirasong pandesal. 20 pesos yun, dahil 2 pisong isang piraso ng pandesal. Ibinigay agad sa kanya ng tindera ang isang supot ng pandesal. Naamoy agad niya yon. Ang bangon talaga ng pandesal. Iniabot naman niya dito ang 20 pesos na bayad niya. Salamat ganda. Hatid ko ba kay Lola Juan ng isang supot? Madalas kasi sa tuwing o-order si Carissa ng pandesal dito, palagi niyang ino-order ang lola niya at ito na mismo nagdi-deliver sa bahay nila. Ganoon to kabait sa mga customer nito, lalo na sa kanya. Salamat ganda, ingat ka. Pasukan na pala no? Parang kakasimula pa lang ng bakasyon. Heto na naman ang pasukan. Opo ate. Sige na po, mauna na po ako, baka malita po ako. Tumakbo na si Carissa sa kanyang kotseng kuba. Bago niya pinaandar iyon, kumaway pa muna siya sa babaeng tindera ng pandesal. Ate Petra ang pangalan nito. Mabait ito at ito lang ata ang naging kaibigan niya sa lugar nilang iyon. Marami kasi sa mga kapitbahay nila na nawiwerduhan sa kanya. Maliban dito, ito lang rin ang hindi natatakot sa antik na bahay nila. Sabi nga ng lola niya, baka magkapatid daw sila sa past life nila. Niglakasan ni Carissa ang music sa loob ng kanyang kotse habang nagmamaneho siya. Kinakain na rin niya ang mainit na pandesal kahit walang palaman ay masarap na. Medyo maulan sa labas, kaya bagay na bagay ang malungkot na sound sa weather na yon. Ang kantang All By Myself pa naman ang pinatugtog niya. Sinabayan ni Carissa ang kanta habang kumakain siya ng pandesal. Masaya naman siya sa kanyang buhay ngayon, kahit pa single forever na ata ang drama niya. Wala naman kasi nanliligaw sa kanya. Mukhang nawiwerdohan ata ang mga lalaki sa kanya, kaya wala nagtatangkang ligawan siya. May mga naging crush siya noon, ngunit panay artista lang ang nagiging crush niya. Mas gusto niya naman maging single forever dahil mataas rin ang standards niya pagdating sa boys. Hindi siya basta-basta nagkakagusto lang. Ayaw niya sa pangit at mukhang adik. Ayaw niya sa lalaking may bisyo at tambay. Ayaw niya sa lalaking may edad na. Ayaw niya sa lalaking mabaho at marami pang iba. Ang sarap kaya maging single forever. Napapailing na lang si Carissa sa kanyang sarili habang nagmamaneho siya. Wala naman kasi siyang napupusuan na lalaki sa buhay niya, bukod sa mga artistang pinapangarap niya. Madali rin kasi siyang ma-turn off. Sa katunayan, wala pa siya nagiging nobyo kahit isa. 0, as in 0. Paano ba naman? Choosy pa siya hindi naman siya maganda. Napanguso siya. Maganda ko no? Bulag lang sila. Kontra ni Carissa sa kanyang sarili. Na makarating siya sa bagong campus sa pag-aaralan niya, namangha siya sa parking lot pa lang, halatang mayaman lang ang nakapag-aral doon. Nagpapasalamat pa rin siya sa magulang niya dahil bago pumanaw ang mga to, naayos na mga tong scholarship niya hanggang kolehiyo, kaya hindi sila nahihirapan ng lola niya. Paid in full na nga mga magulang niyang tuition fee niya dahil sa aksidente ng mga ito. Malaking pera din ang binigay ng life insurance ng mga to sa kanya. Nakakatulong yun para sa monthly bills nila ng lola niya. Nais niya rin maghanap ng part-time job habang nag-aaral siya dahil unti-unti nang nauubos ang saving niya. Kailangan kasi ng lola niya ng mga bonggang-bonggang vitamins. Ayaw niyang pabayaan ang health ng lola niya. She parked her cute car at the exclusive parking area. Hindi naman niya alam na exclusive parking area yon, kaya wala pang 5 minuto nang marinig ni Carissa ang isang busina mula sa likod niya. Kakalabas pa lang ng kotse niya kaya napatulon siya. Ay kabayong halimaw! Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil sa gulat sa malakas sa pagbusina ng itim na kotse sa likuran niya. Bumaba ang driver ng kotseng itim, naka-uniform to na kulay puting polo. Sa tansya niya, nasa early 30s lang to.
Naka-shades pa to ng kulay itim kahit umaambon-ambon pa. You miss, don't you know that this is my place in my boss place? Don't ya? Singahal nito sa kanya. Napataas naman ng kilay ni Carissa dahil haltang English barok ang pag-i-English nito. Ano ho, Manong? Hawak pa rin niya ang kanyang dibdib dahil sa gulat niya sa ginawa nitong stupid. I said that. I said sabi ko bakit pa pinark dyan ang kotse mo? Exclusive lang yan para sa kotse ng amo ko. Hindi malaman ni Carissa kung matatawa ba siya o mapapasimangot. Dahil medyo komedyanting masamang ugali ng driver nito. Dito ho, napalingon-lingon siya sa paligid. May nakalagay doon na VIP at may pangalan. You see that? That's my boss pangalan. Kaya go now. Pagtataboy sa kanya ng driver. Napakamot na lang si Carissa sa kanyang ulo bago siya muling pumasok sa kanyang kotse at iniurong iyon. Maghahanap na lang uli siya ng panibagong parking area. Napatingin siya sa kotseng itim nang pumasok na doon, muli ang driver nito. Hindi niya maiwasang mapatingin sa likurang bahagi ng namamahang kotse na yon. Umatras siya ng kaunti, kaya naging pantay ng kaunti ang mga kotse nila. Medyo tintig lang ang bintana, kaya natatanaw niya ang napakagwapong lalaki sa loob ng kotseng itim. Mukhang suplado ito at tila naiinip na. Hindi ni Carissa mapigilang pagmasdan ito kahit side view lang nito ang nakikita niya. Daig pa nitong mga artista sa kagwapuhan nito. May ganito palang muka? Sino ba to? Bakit napakagwapo naman ito? Schoolmate niya ba to? Ang swerte naman niya. First day pa lang ng kanyang araw sa school at ito, nakatagpo agad ng kanilang landas. Tumaas lahat ng balahibo sa kanyang katawan nang mapatingin to sa kanya. Nalaglag ata yung puso niya sa pagsuyap nito sa kanya. Parang slow motion tong lumingon sa kanya. Marahil naramdaman nitong tinitignan siya nito. Kumunot ang noon nito dahil nahuli siya nitong nakatitig dito. Hey miss, go now! My boss is late! Sigaw ng driver sa kanya, kaya doon pa lang si Carissa na tauhan. Natulala na pala siya sa nakapagawapong boss nito. Nataranta siyang paandarin ng kanyang kotse upang maghanap ng panibagong parking space. Napakagatlabi siya dahil sa unang pagkakataon, magkakaroon na ata siya ng first real crush. Tinandaan ni Carissa ang plate number nito. Nakasilip si Carissa sa mga babaeng nakatanaw sa bintana ng classroom nila. Tanaw na tanaw namang itong pinakagwapong lalaki sa campus nila. Walang iba, kundi si Ethan Kiefer. Simula pa lang ng first day of school niya sa bagong campus na yon, ay naging ultimate crush na rin niya to. Halos 2 taon na rin siyang may crush dito. Dahil simula na magkamali siya sa parking area, ay hindi na to nawala sa puso niya. Naging inspirasyon pa nga niya to upang maging masipag sa pag-aaral. She's second year college now. Nabilis dumaan ng 2 taon, ngunit masaya naman siya sa campus na yon. Panay mayayaman o rich kid ang estudyante doon, kaya nahihirapan siya magkahalubilo sa mga ito. Isa lang tuloy ang naging kaibigan niya sa campus sila. It's Jonah. Isang nerd rin katulad niya. Binansagan pa nga silang twin bestie nerds ng mga estudyante doon. Ngunit ayos lang yon sa kanilang dalawa ni Jonah. Totoo naman kasi mga nerd sila, except her. Hindi naman kasi siya matalino, sadya makapal lang talaga ang grado ng salamin sa mata niya. Unlike Joanna, ito na atang pinakamatalinong tao na nakilala niya. Sa sobrang talino nito, naging word na to sa paningin ng karamihan. Naging swak sila ni Jonah sa isa't isa dahil pareho sila ng trip sa buhay. Clarissa, halika na. Nandiyan na si Ma'am. Hinila na siya ni Jonah dahil abala pa rin siya sa pagtanaw kay Ethan Kiefer. Kasama nito ang 3 barkada nito na mga anak ng politiko at mayayamang angkan. Ngunit si Ethan lang talaga ang angat na angat sa mga to pagdating sa gwapuhan. Sinalo na ata nito lahat. Overload nga ang kagwapuhan nito at halos pag-aagawan to ng mga babae sa campus sila. Saglit lang Jonah, isang sulyap na lang. Nagbalikan na sa kanya-kanyang upuan yung mga kaklase niyang babae. Dumating ang guro nila ngunit napag-iwanan si Carissa sa bintana habang tanaw-tanaw pa rin niya si Ethan.
Para siyang timang habang kumakaway kay Ethan kahit hindi naman to nakatingin sa kanya. Nakita siya ng kabarkada nito kaya itinuro siya kay Ethan. Nakita niyang pinagtatawa na lang siya ng mga ito. Samantalang kumunot lang ang noo ni Ethan at naglakad na to paalis doon. Oh my God! For 2 years napansin din niya ako. Napahawak si Carissa sa kanyang dibdib dahil parang sumipa ang kanyang puso. 2 years na kasi siyang may crush kay Ethan Kiefer at ngayon lang tumuling napatingin sa kanya. Nuknukan kasi ito ng kasungitan at kasupladuhan kaya suntok sa buwan kung mapapansin siya nito. Miss Carissa Ventura, back to your seat now. Sigaw ng teacher niya kaya napunta sa kanyang atensyon ng mga klase niya. Nagtawa na ng iba sa mga ito maliban kay Jonah. Nagpadali na siyang bumalik sa kanyang inuupuan. Pinagalitan siya na kanyang guro bago ito nag-umpisang magturo. Napapangiti siya habang nagtuturo ang guro nila kaya sinipa ni John ang kanyang paa. Carissa, umayos ka nga. Baka mapagalitan ka ni ma'am. Ano ba yung iningiti-ngiti mo dyan? Bulong ni Jonah sa kanya. Seatmate niya to mula pa noon. Tumingin kasi sa akin si Ethan kanina. Hindi ko lang mapigil ang mapangiti. Pinaikot lang ni John ang eyeballs nito dahil alam na alam nitong patay na patay siya kay Ethan Kiefer. Pang night shift ang kanyang klase, kaya marahil pa uwi na si Ethan Kiefer. Parang gabi ang klase niya dahil nagtatrabaho siya sa umaga. Sales lady siya sa isang jewelry shop. Part-time job niya yon tuwing umaga. 2 taon na siya nagtatrabaho doon. 7 a.m. to 3 p.m. ang kanyang schedule sa jewelry shop. Malaki ang kinikita niyo doon, lalo na't palagi may dagdag bonus tuwing nakakabenta siya ng mamahaling alahas. 2 lang silang empleyado ng jewelry shop na yon, ngunit pala absent pang kasama niya. Audrey ang pangalan nito. Marami kasi itong inaasikaso sa buhay nito. Mabuti na lang at mabait ito, kaya hindi siya nahirapang makisama rito. Willing rin naman siya magtrabaho kahit mag-isa lang sa jewelry shop dahil madali lang ang trabaho nila. Nang matapos ang kanilang klase, dumiretso agad sila ni Jonah sa kantin. Kaunti na lang estudyante sa mga oras na yon. Kaunti lang silang night shift, 4 p.m. to 10 p.m. ang oras ng pasok niya. 1 oras lang ang vacant period niya tuwing 7 to 8 p.m. Habang kumakain sila ni Jonah, hindi niya pa rin mapigilang mapangiti sa tuwing naalala si Ethan Kiefer. Ang gwapo niya talaga. Gwapo nga, ang sungit naman. Kontra ni Jonah sa kanyang ilusyon. Napanguso si Carissa sa sinabi nito. Hindi sa tingin ko mabait naman siya eh. Tingin mo lang yon, pero yung mga ganyang lalaki, feeling hari yung mga yan, porket mayaman at gwapo. Ang bitter mo talaga, Jonah. Napapailing na lang si Carissa. Nasa dulo silang na mesa dahil yun lang ang lamesang allowed nilang upuan. Ganon kagrabe ang discrimination sa campus sila. Sa pinakadulong table lang pwedeng umupo ang mga nerds na kagaya nila. Wala naman yung problema sa kanila dahil mas gusto nga nila yon. Tahimik pa sa likuran kaysa makipagsiksikan sila sa mga estudyanteng walang ginawa kundi magyabangan ng mga bagong gamit ng mga ito. Mayaman rin naman si Jonah. At mayaman rin naman sana siya kung hindi lang namatay ang parents niya. Gustong ipagbili ng lola bebe niya ang kanilang antik na bahay sa halagang 30 million pesos. Ngunit ayaw niya. Mas gustuhin na niyang maging mahirap kaysa ipagbili ang bahay nilang iyon. Yun na lang kasing alaalang naiwan ng mga magulang niya. Kinabukasan, maaga si Carissa na pumasok sa jewelry shop. As usual, dito naman si Ate Audrey. Palagi na lang tong late, ngunit ayos lang yun sa kanya. Ito ang manager niya kaya ginagalang at nirerespeto niya to. Higit sa lahat, parang kapatid na rin ang turingan nilang dalawa. Kakalapag niya pa lang ng kanyang body bag drawer kung saan nila inilalapag ang kanilang personal things nang makatanggap si Carissa ng tawag mula sa kanyang bossing, ang may-ari ng jewelry shop na yon. Hello? Good morning po, Sir Roldan. Bati niya sa kabilang linya. Hello, Carissa. Good morning. Hindi makakapasok si Audrey ngayon. May emergency raw. Okay ka lang ba dyan? Napangiti siya dahil concerned to sa kanya.
Yes sir, ayos lang naman po. Wala naman po masyadong gagawin. Alright Clarissa, have a nice day. Medyo nalungkot si Clarissa dahil maghapon na naman siyang nakatunganga mag-isa sa jewelry shop na yon. Sa tuwing absent kasi si Audrey, namimiss niya to. Napalabi siya dahil nangako ito na dadalhan siya nito ng longganisa ngayong araw na to dahil nag-undertime to kahapon. Babawi raw to ngayon at babaunan raw siya ng longganisa. Ngunit absent naman to ngayon. Naputol ang pagbumuni-muni niya nang may customer nang pumasok sa jewelry shop. Nag-umpisa na siya magtrabaho. Bandang tanghalian, ready na sana siyang lumabas ng jewelry shop at kumain sa karinderya na makasalubong niya sa pinto si Audrey. Mukhang hingal na hingal ito. Ma'am, akala ko hindi ka papasok. Tumawag si Sir Roldan sa akin kanina. Nag-lunch ka na ba? Tanong nito sa kanya bago to pumesto sa pwesto nito. Inilapag na rin ito ang bag sa lagayan nito. Hindi pa ma'am, hinahantay ko yung longganisa. Nagkunyari itong nakalimutan ng longganisa base sa reaksyon nito. Tinapik pa nito ang sariling noo. Kilalang kilala na niya si Audrey tuwing nagkukunwari ito. Naku po, nakalimutan ko. Napalabi naman si Clarissa dahil paborito niyang longganisang niluluto ni Audrey. Galing pa kasi yun sa probinsya nito, kaya malinamnam yun. Minsan lang niya matikman ang longganisa nito. Ganun ba ma'am? Bukas na lang kung ganon. Diyan na lang tayo sa karinderya kumain mamaya. Labag sa kalooban niyang suhestyon. Gustong gusto talaga niya ng longganisa dahil kahapon pa siya nag-crave sa longganisa nito. Tumingin sa orasan ng cellphone nito si Audrey at tila lumilipad ang isip nito. Lumapit siya upang kalabatin ito. Naputol ang pagbumuni-muni ni Audrey nang tumunog ang door crime sensor ng jewelry shop. Pareho silang napatingin sa gwapong lalaking pumasok sa loob ng jewelry shop. Ito ang pinakahuling lalaking aasahan ni Clarissa na papasok sa jewelry shop nila sa mga oras na yon. Napanganga siya sa taglay nitong kagapuhan. Mukhang bagong ligo pa ito. Anong ginagawa nito sa jewelry shop nilang yon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.